Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Friday. Biyernes na, ang bilis, weekend na po. Ako po si Karen dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ito naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ato ini kaya be na naman po yamong chin ingke kong kakwentuhan kay ngaldong iti. Maya papagtuan po kay kongan. Yes, maya papaugtuan karengke katamo pong makiramdam, mamangan. Among mag-react ko kitang news ng Chinchin. Uwa, itang mag-react kung matula. Uling, Yes. Sabi na, ing Santo Papa, babaywan ng eni. Gagawa yung pamanibayo keng misa na ningaw sandang Mesa in Cena Domini, no? Yung misa na ning tauling apunan. At ing pamanawaspitis. Sinabi na, mo ding lalaki ngeni. Nune, buri ng all-inclusive. Abela rin babay, agyan ding anak. Agyang deng anak. Yep. Kanita po mo nga lila, malyari. Well, kung traditional lagagawan ka rin dakala parokya, lalaki lang ampong medyo makidad. Naman matwang-matwa, although ating matwang-matwa. Kaya ti pa mga Pilipinas namong mesa nilang kung dakala lugar na fix lang Kung nino itang dati yamo rin itang Pasa-pasa. Pasa-pasa. Niyayaliwa kasing tradisyon ito. Ay, para po ka rin kay katamang makiramdam. Ing pisasabihan mi po ngeni, yapinistong Webe Santo, itangaman wandang pamanos bitis. Yeah. Ewari po, Tita Shirley, tangaman wan tamong nung ninong mesa ni, detang aman wandang makapibla sa apostoles dete. Kareng dakala parokya pin, istong makapiblas lang apostoles, balutan na nung nano, bala mo manumpisa pa yung Holy Week hanggang mayari, ila na rete. Kay ba't po tampayos, lambitis, ilay tang makalukluking altar. king altar. Kay ba't wapin po banwa tita ni. And then kung may palitan, let's say, atin ba yung Paris Priest, palitan na lang, may gulula pa ka na. Wapin sa biyanda. Kasi, Tradisyon ni kaing tradisyon, makanyan. Pero, Pamilyami, mga yan. usually yata, mana-mana muna manita. Gewa din pimamanan. So, boys lapin, o lalaki la, o ning atatandanan ko niyang yamong ginatsu Santa Rita, atin payos biti sa teenagers. Yes. Amo kabud teenager, girl teenagers. Right. Atin lola. Yes. Ating miyayalwa coming from different profession. Kening dekreto na ning Santo Papa ing buri ng lawenta mo itang nung tukyan mayapin naman ita sinabi na ning Gino. If it is not just simply a reenactment, no ne metong yang ngaus kanine nususundo mo ita sinabi ng mipapanawas kombitis. And if he is referring kay sabihan tamo the church ing kasabi na ing miyembro sa ni Santa Iglesia mipapanawas kombitis. Question is, lalaki langan muwari ang pong matwareng iglesia, ing miyembro na ning iglesia. Ali po, at sula rin babay, at ting anak. So, ketang makanyan, nung isundo mo itang mipapanawas bitis, dapat, as a symbol na ning kekang kasuywan, dingwasan mo bitis mo naman, re-represent do retang kekang susuywan. Nining susuywanan ning keng parokya po ning keng Santa Iglesia, ding lalaki, babay, matwa, ang panganak. So, among, pisasabihan tamo po kasi ngeni, itang nanuyeng Santa Iglesia ni, what is the church? Swak na swak ya pala yung news ay ni, para king kay katamong kwento. King pisasabihan tamo po ni. Ninuwari ding Santa Iglesia. Nanulawari din kasi napon yung pisasabihan tamo retang istong sinabi mong Santa Iglesia, images of the church sana. Kaya beya po ka rin itang sasabihan ng Pope Francis ngayon ni people of God ni. Alata pa naman ka rin eh. Oning aunahan nakatamo ni Santo Papa eh. Tita, May request po ditong text namong
kahit konti magtagalog po kayo. Salamat po. Sorry. Yung ating Ala. listeners, napasubo po kami sa aming kadaldalan. Kaya bigla kaming dire-diretso sa Panganga, Pampangan. Anong Salamat number po. nung nag-text? Ah, Ite-text ko din, 5772. sasabihin ko, mag-aral ka ng Kapampangan din. No? Sorry. Sorry ba? Sige, every now and then po. Sige, padurot-durot kami. Naloko na yan. No? Balik Tagalog tayo. Mirik. Talaga naman yung ating mga texters. Yan yung gusto ko sa kanila eh. Very responsive. Talagang pag may kailangan sila o may tinatanong, diretsong tanong. Netita, alang patumpik-tumpik. Pero magandang development yan, no? Mhm. Sa totoo lang po, sa mga ibang parokya, long even before this decree ngayon ng Santo Papa, nagkaroon na po ng mga practices, no? Some parishes have already switched to ako sa mga parokyang kung saan po ako na-assign, we dropped the term apostoles. 'Di ba yung sinasabi sila yung mga apostol pag paghuhugas ng paa. I said parish representative. Kasi we choose from representative ng parokya as much as possible sa mga sectors, iba-ibang sectors na huhugasan ng paa. Nagpatotoo nga dito si 0540. Kaya kami din po, niyang dinatangya kaya kami, ikaw yung kanwa mo. Atin migtema pero dakala rin mesaya. Yeah, kasi yun naman talaga ang sense ng nung hindi reenactment. Kung re-enact mo, di siyempre 12 ang huhugasan mo. Mhm. Lalaki lang, And problema, sabi ko sa reenactment, okay na siguro sa mga lalaki, no? O kayo yung mga apostol, talagang may mukha San Pedro, may mga mukhang Judas nga, no? Sa pare, pag ako yung pare, sabi ko, paano ako makakamukha si Kristo? Kalbo ko. Sabi naman yung isa, maganda siguro, Father, mag-wig ka nga. Ano ako? Wigning Santo yung chero. Oo. Ano naman may, hiramin mo muna mo. Ay, Makati yun. Baka yun, masakit sa... Pero, mahirap so. Hindi, pinagtawanan tayo. ayun yung people of God na nga daw. Right. So, sabi ni Pope Francis, kailangan daw yon. So, sandali, yung ating mga listeners naghihintay ng mga questions na isi-send muna natin, di ba? Bilib ako Tita, every now and then, isto pong mamiyata mong questions ngayon Assignment. O, tas Assignments. siglulo lang makibat. Ako kaninang umaga, ang aga nung text sa akin ng isang nakikinig sa atin. Sabi niya, Among, hindi ko po masyadong narinig yung assignment na binigay ni Sister Karen. Ano nga ba? Buti ka ako natatandaan ko din. Sige. Sige Among, repeat the question. Ako tang tamong ngayon Yung tanong ay, papaano mo nararanasan, no? Kapampangan pa mo. Makanamnong mong aranasan ng ika kayanib ka o kabilang ka king pamilyana ng Diyos o kaya ng awsan tamong Santa Iglesia Katolika. Sa Tagalog, ano ba yung mga maaari mong sabihin karanasan mo, nararamdaman mo na ikaw nga ay kabahagi o kasama o kabilang ka sa inang simbahan, no? Our Mother. So, a member of the church. Sa ating listeners, i-text po ninyo ang inyong mga sagot, yung mga tanong o comments sa mga numbers natin. Opo, sa mga smart subscribers 0918-351-8282. Sa Globe subscribers 0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers 0923-231-4124. Habang tayo po'y nagte-text, mag-break muna tayo. Adventure by Ann Curtis. Puno ng adventures ang buhay ko. Offbeat rolls doon, extreme sports dito. Kaya I need more energy to be in action. I cannot get sick, so I take Enervon. Living my dreams, yan tayo Every day is a new challenge kasi. Basta lagi tayo nag-Enervon, our adventures for sure will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen.
tayo ay sumamba sa pagkakaisa. Purihin siyang Ama, purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa. Purihin siyang Ama, iwalay sa puso, sama ng loob. Halita'y iwaksit, ibaon sa limot. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa. Purihin siyang Ama, sa pahag ng Diyos ang lahat ay kapatid. Ang Ama ay pag-ibig, sa ating kay hatid. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa. Purihin siyang Ama, sa pagmamahalan tayo'y nagkatipon. Halina tumawid, magalak sa poon. Buklod ng pag-ibig, tayo ay sumamba sa pagkakaisa. Purihin siyang Ama. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Bago po pala tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, Among, may kailangan tayong i-announce. Oo. Babalita mo po yung pangayango na biye ng metong karing kay katamong pari Yamong Arnel Pineda. Tanga pong kayang parish priest rin King Marisol Village. Nandin pong alas 4 nandin ganingaldo kanitaya po mayango biye. Medyo malambat na pong tinyarin panahon na may sakit siya. So pangadita mo po sana ing kapayapan para king kayang kaladwa. Ala pa pong balita nung karinyeng details na po ning kayang burol panayan mi pa. And then we will announce po agyang king aliwang oras ne. Yamong Arnel Pineda was once also the vice rector of the Metropolitan Cathedral at miyasay niya naman po as parish priest ng San Matias. And then in parish priest yan naman king yan ipining kasalukuyan ng parokya karing King Marisol and some other parishes akayasay na. He was 52 years old. Ay, kaya na. Yep. So pangaditaya po ati pong details na ning kayang burol we will announce them po later. Okay. Ay, sumalangit nawa. May text dito, Amang. Goodlands, tanong lang po. Kami dito sa Pampanga Provincial Jail, kasali kami sa simbahan. Siyempre. Sus, siyempre, no? Parang natatawa po si Among Jean sa isasagot niya. Kasi gusto kong sumagot ng maganda sana, pero baka sumobrang ganda. Ay nako, lahat po tayo kasama sa simbahan, no? Lahat tayo mga anak ng Diyos. Among, siguro mas magandang balikan natin kasi 'di ba? Ano ba yung sabi natin kahapon? Sino ang mga miyembro ng Santa Iglesia? Lahat ng mga taong nabubuhay, yung mga yumao na, at yung mga nasa kaluwalhatian ng langit, kasama pa din natin sila. Na nananampalataya at sumampalataya. Sabagay, kahit naman yumao na yung buhay, kung nananampalataya pa rin naman yung mga yan. Oo. Hindi tumigil. Lahat ng nananampalatayang tumatanggap na tayo na sila ay iniligtas ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at sila'y nabinyagan, sila ay kasama sa Santa Iglesia.
Yun. So, wag po kayong mag-alala kahit kayo ay nasa piitan. Ken kayo muna man po eh. Agyang ken kayong kuweba. nung sasalpantaya kayo. Miyembro na kayo pamurin ng Santa Iglesia. And the church is a community of saints and sinners. Yes. Yung mga saints, yung mga nasa langit ng naging nasa kaligayahan at kaluwalhatian na ng Diyos. At yung mga nabubuhay pa din na medyo mababait, no? O, hindi tayo kasali doon. Ha? At Salbahe yung tayo? mga makasalanan, the sinners, tayo yun. Syempre naman Kasama ako. yung mga nasa presidyo. Mong tungkol kay among Arnel, 1 a.m. ya po mete, makaburol ya po, pisambaning arayat. Anaw. Arayat? Arayat ang nakasulat dito, nag-text. From 0756. Hindi, sisiyasatin natin yun. Kasi yung details hindi pa nila binibigay sa atin. Okay. Ay, take note na lang. Kasi kung minsan may official, pag nilabas ng Archdiocese yung official na details, yun yung a-announce natin. Okay. So, balik. Among, pag sinabi nating body of Christ tayo, paano nga po ba yun? Oh. No. Isa dun sa mga larawan ng simbahan, no? Ang sinasabing katawan ni Kristo. Ayun ay makikita natin dun mismo sa pahayag ni ang pahayag ni San Pedro, no? Sa kanya at saka ni San Pablo. No, yung una, yung sinabi muna ni San Pablo Apostol, no? Sa sulat niya unang sulat niya sa mga tao sa Corinto. Ang sabi niya, "You then are the body of Christ. Every one of you is a member of it." Medyo abstract among ne. Pero tama po ba? Pag sinabing body of Christ, lahat tayo yan. Yung lahat ng nananampalataya, pag pinagsama-sama, yun yung katawan ni Kristo? Yes. At ang sabi, kasi yung analogy pa nga ni San Pablo ay, tayo ang katawan, ang ulo ay si Kristo. Yan ang ganda nun. Yan ang mga tinatawag na ecclesiological discourse ni San Pablo. Kung paano niya inilalarawan. Among, ecclesiology, ano yung tawag? Ano po yun? Masarap yun. Pag naunawaan mo. Ayan. Ecclesiology, yung 4 na taon namin pinag-aaralan sa seminaryo. Ngayon, 30 minutes, babubuo mo, no? Sisimulan natin. Kasi, tama po ba, yung mga pinag-aaralan kasi natin, kung minsan sa simbahan, yun yung sinasabi ng ating mga parish priests pag nagho-homily. Pag pinapaintindi nila sa atin kung ano yung simbahan, yun po ba yung part ng ecclesiology? Yes. Ang ecclesiology, yung pag-aaral, tungkol sa bayan ng Diyos. No? It's a theological discipline regarding the church itself. Ecclesiology. Pag-aaral tungkol sa simbahan. Pwede po bang sabihin na kailangan nating pag-aralan yung simbahan kasi kailangan nating maintindihan kung saan tayo umaanib? I think we need to reflect, no, on the truths about. Yung totoo naman, di naman ang pag-aaral ay pamipalino, pamanintindi, pangunawa, and then more also of reflection, yung pamigunom. Banta lubos may nga talasas na yung kabalduga na parakeka. Nining kayayaniban mo. Oo nga naman. Kasi tayo mismo, we have to understand ourselves, di ba? Ang dami pa namang mga larawan na ginagamit to refer to the church. No? Isa na yung people of God, yung nauna. Tapos ngayon, the body of Christ. No? Kaya bawat yan ay may significant mga terminolohiyang ginagamit upang i-explica sa atin yung misteryo ng simbahan. Babalik na naman ulit tayo dun sa sinabing misteryo. Bakit misteryo? Ang dami kasi, no? Hindi mo mailalagay sa isang konsepto, no? Katulad ng Diyos na kanyang pinanggalingan, the church shares in that aspect of the mystery of the divinity. Banal kasi ang pinanggalingan ng iglesia, no?
galing mismo kay Kristo. Yes. At kung i-review po natin, Among, di ba, yung ginagawa natin ngayon, pamana yan ng mga apostoles. Yung, syempre, yung galing kay Kristo, pero Yes. yung simula, nung naisip ko, Tita Shirley, parang pag nagse-set up ka ng bagong organization, ng bagong patakaran, ganon, sila yung nagsimula niyan. Sila yung nag-set up. Oo. Ang konsepto din ng pagiging isang katawan ni Kristo ay dahil sa pamamagitan ng Santa Iglesia na ipapahayag ang buhay ni Kristo. The life of Christ is manifested sa through the members, no? Kapag kaya nga kung ikaw ay kaanib sa iglesia ni Kristo, yung iglesia ni Kristo, Na tinatag tayo. ni Kristo na tayo, no? Na tayo, Ay- hindi yung iba. Pag sinabi mong ikaw ay kaanib dyan, then sa buhay mo bilang isang individual member, ay ipinapakita mo din yung lahat ng mga tinuro ni Kristo, no? At least you exert, ang kabuang iglesia, ganun din ang vocation niya, no? To manifest Christ dun sa kanyang kabutihan, yung kanyang kabanalan, ang lahat ng kanyang mga itinuro. Kaya nga, nabubuhay si Kristo sa kanyang nakikita o nasasalamin ng buhay ni Kristo sa kanyang katawan na tayo. Para bang yung sinasabi din niya sa Ebanghelyo, lalo na nung sinabi niya ito sa Ebanghelyo ni San Juan, no? I am the vine, you are the branches. Parang tayo yung mga sanga, no? Galamay ng Kristo. Yes. At kapamilatan tamo, makikilala yo, mababalo yo, at hararanasan de. So, imburi na po sabihan, nung naning gagawan tamo, supposedly, o iting gagawa na naman, o iting gewa na naman Kristo, niya nga tsuya kaya ni King Yato. Right. Oh. At niya pandagdag ita. At nung makakawani ko kanako, ala kayong biye. Nya nung ika makayabe king katawan ng Kristo, kamalyaring kumabiye. Ela kang biye nga lang. Kumabiye ka siguro, in a sense, mabiye ka sa king katawan, pero itan tunay ang biye nga lang kapupusan, ampo itang biyeng king grasya, ala. Wala. It's dead. Mm-mm. Ay, mo nga tingkutang. Paki-explain ka nung pasibayo. Kasi atatanda na pegaralan pegaralan pa mo eh. Nano yung iglesia. Kasi atin niya ka nung siping bale, iglesyang aliita mo. Mm-mm. Nano na kasing iglesia. So, in history na po ning word, o in etymology, iglesia, batya po. Ecclesia in Caimbro na sabi ng komunidad. And then it also comes from the Aramaic, which is Knesset, Knessia, which means the assembly. Ne? Ing kalipunan, ing pamitipon da, ing tinipon pinili ni nga pong gino. So, imburi na sabihan, aliway tang building. Aliwa po, Aliway kunwari, building. anyang mayaw siyang, lagyan keng Kastila, the word ecclesia is iglesia keng Kastila. From the Greek. Kung maging Kapampangan, nalatang konsepto pa itang makanya na klaseng concept of a church, indam tayo nga manong Kastila, ginagamit ang iglesia. Ayun. So, ay po brand ito ni. At hindi yun po yung iglesyang, so, for a long time, we have been using the word iglesia for ourselves. Centuries. And it is not a claim of anyone now Mhm. na yun lang kanila, no? So, ito sinabi mong iglesia, church. The church. Okay. So, okay na po sana And ito. you say iglesia ni Kristo o iglesia ng Kristo Ita mo ito. o iglesia ni nga pong Ginoo, no? Actually, the term iglesia ni Kristo, ala naman sa Biblia yan eh. Ang meron, mga iglesia ni Kristo, the churches of Christ. There is no singular church referred to as the Church of Christ. Among mga. Ang mga. That is in the Romans 16. Ay, ba't ako napunta doon? Ayan. Kasi Ayan, yun ang ayan, parating sinasabi nila. Yan, pero, ang term na maririnig mo is the Church of God. Yan. La Iglesia de Dios. Yan ang marati mong iglesia ng Diyos. O yan yung damdaman mong masulat kay Biblia. So, Pero the term itself, iglesia ng Kristo,
Ang akit mo, ding iglesia ng Kristo. Kasi miyaliwala Plural ito. The churches of Christ yun. Buri na sabihin, in different areas. Yes. Okay. Referring to the different communities. Amang may tatlong sumagot sa assignment niya. Assignment ba? Masigasig. Yung sa 0166 sa palengke po ito. The mere fact na hanggang ku involved can church, and because people see me hear mass every day, they ask me information about the church mass or schedule of events, or magpa-schedule lang mass or papapangadila. Makes me feel I am part of the church. I give them information and pray for their needs. Others even call me Sor, baladam magmadre ko. When you feel you belong to the church, you will feel na malapit tamo King Dios. From sa palengke po yun. Something na naman po yung text yun. Yun kalawa, sabi niya, I'm from 4536. I'm now in the last quarter of my life. Whenever I do something, I ask myself if what I am doing is pleasing to God. I make God my priority, and coming close to Him makes me feel that I belong to the church. And then, katlo po, just to share po na feel ko ng kaanib ako ng simbahan through my faith, ito ang nagpapatibay sa aking pagiging tao. See? Bawat isa may kanya-kanyang karanasan. No? All of us, we all have our ecclesial experiences. Itong mga dalawang panauhin natin dito, palagay ko may mga karanasan din yan. Ano? Sa pagiging Ayan, kanilang tumawa na sila. pagiging kaanib ng iglesia ng Diyos. Meron po kaming mga mababait na kasama dito ngayon. Pakilala na natin sila, Among. Yung isa hindi na kailangan, kapag sinabi mo yan. Ayan, may guests po kami dito na kanina pa kami pinapanood at pangiti-ngiti sila. Oras na para marinig natin ang kanilang mga tinig. So, magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig sa Kwentuhang Katoliko. Ako nga po pala si Peter Yap po. Isa po sa mga parokyano po ni Among G. Isa rin pong nagsaserve sa simbahan po. So, may isa pa tayong guest. Magandang hapon po. Ako po si Kevin Angelo Eguia. Mula po ako sa parokya ng San Fernando de Dilao sa Paco, Maynila. Naku, imported pala yung isa. Yes. Kaya naman. Si Kevin, artist. Nakilala natin yan sa mga kanyang mga ginuguhit niyang mga larawan. Ginuguhit? Si Peter, artista yan. Artista lang. Nag-artista lang. Itong dalawang gwapong to, matanong nga, how do you feel that you are part of the church? Sige nga, Peter, alam ko kayang-kaya mo yan at kinakareer mo yung pagsagot niyan as part po ng youth ministry sa Arzobispado, back then po. Mag-hi ka kay Among Pep, nakikinig sila ngayon. Hi, Among Pep. Manda ka. Long time na si Nabuko na nandito ka. Edi po yun. Feel po, na part po ako ng simbahan. Even though hindi na po ako masyadong nakakapag-serve, nafe-feel ko po dahil nga po sa Catholic faith. Kasi even everywhere naman po, bilang Kristiyano, dun ko po nafe-feel yung pagiging part ng church. Kasi, yun nga po, nafe-feel ko po yung grace ni God. I was still existing. Nandito pa rin po ako, buong buo. Hindi po natitinag ng kahit anong problema ang pananampalataya ko po sa Panginoon. So, ganun po ko po nafe-feel yung pagiging parte ko po sa simbahan. Lalong-lalo na po through the intercession of the Blessed Mother po. At ramdam mo na part ka ba ng community? Yes po. Kasi kung hindi po ako part ng community, siguro po yung faith ko po ngayon, parang isang building na hindi nag-build ng maganda. So parang kung hindi po ako part, hindi ko po na-feel yun, baka
sira na po yung pagiging Katoliko So, ko. yun yung ibig mong sabihin, maganda yung foundation Yes mo. po. Uy, Kasi po, okay na okay yan through the inspirational priests, mga lay ministers, mga servers po. Yun naman yung isang objective, kaya dapat yung community natin buong buo, di ba? Yes po. Para may examples at parang may succession din among, di ba? Para hindi yung kung ano-ano na lang yung naisip mo. Kailangan parang may succession plan yung Yeah. organization. At si Kevin, sige, pakinggan natin. Ako naman po ay mula po 2013 na yun, nag-umpisa ako magsilbi sa aming parokya bilang isang lector commentator. Boss is lector nga. At doon po siguro ang may babahagi ko po sa inyo bilang na aking karanasan na ako'y isang kaanib ng simbahan ay yung pong, kumbaga meron akong nilulook forward sa tuwing pumupunta ako at nagsisilbi. Dahil doon, sa aking paninilbihan sa parokya, naramdaman ko na meron akong isa pang pamilya bukod sa aking pamilyang inuuwian. Kumbaga, may nilulook forward akong kakwentuhan, meron akong, kumbaga, merong ibang mga tao, may ibang grupo ng mga tao na nagpaparamdam rin sa akin ng pagmamahal na sa tingin ko yun yung channel sa kung paano na ipaparamdam sa akin ng Diyos yung pagmamahal niya. Good. Alam mo, may isang song na Kakanta ulit 19 tralala pa ito, no? Yan na naman tayo. You know, sabi nung song, if I could still recall yung mga, I don't know, I forgot the title. When you know you belong, when you know you belong, when you know someone cares for you. Una yun eh, di ba? And then you know you belong when you know you are capable of caring for that someone too. So, dapat It's mutual. reciprocal. Kaya yung pinakikinggan yung sinasabi ni Kevin kanina, no? Maski sa simpleng paninilbihan niya, no? Paglilingkod niya sa bayan ng Diyos. Alam niya meron siyang kino-contribute, no? Being isang lector. That's why he looks forward to doing that, no? And then at the same time, alam din niya na dun sa mga pinaglilingkuran niya are people who also are caring, no? Meron din silang pagkalinga, or they do also are able to do something to and for him na nakakatulong sa kanyang buhay. No? It's an inspiration. Yung sinasabi ni Peter, no? Yung mga inspiring priests daw. Palagay ko, isa ako dun sa mga yun. Yes, Ay, mo. naku. Hindi na hinintay. Tita Shirley. Kaya sinama ko yan eh. Hindi. Fan. Automatic na. Mariosep. Pero totoo yan, yung sense of belongingness. Oo. The sense of belongingness comes from kaya nga tayo pag sinasabing mahal ka ng Diyos, pag convince ka na doon, sabi mo, I belong, no, di ba? Yes. At pag sinabi mong mahal ko din naman ng Diyos at mahal ko yung kanyang lahat ng kanyang minamahal, that's the time you also you belong to that community. And that's the whole sense of church, no? Isa sa mga senses ng pagiging isang simbahan yan. Isang simbahan. So, dapat ramdam natin. At napansin ko yung sense of belonging na ito. Sabi nga natin, dapat you should belong not just to your barrio, di ba? Yung kung CPC, mga chapel, communities. Hindi lang sa parokya, pero sa kabilugan, you should belong. Agyang no kasimba, nung nuka rin man sulok ning yato, dapat ramdam mo, panamdaman mong you still belong. Right. At ito'y makikita mo dun sa, sabihin na natin tayo mga Katoliko, no? Kaya kapag ikaw ay pumasok sa isang simbahan, pag alam mong simbahang Katoliko yon, yung pakiramdam mo, you feel at home. Right. Ito, Subukan mong pumasok dun sa mga simbahang hindi Katoliko. hindi Katoliko. Medyo, siyempre, ang pakiramdam, Awkward. baka ako'y patapagtabuyan dito, no? Lalo na may mga matutulis na. Baka tayo'y hakbakandak. Yung mga, there are certain churches na talagang hindi ka welcome ang pakiramdam. Derehistro Because kasi you don't iba. belong. Pero ito yung isang kwento ng mga OFWs. Kaya daw isang
may mga nagkukwento, nung nandun sila sa abroad, mas lalong lumapit daw sila sa simbahan. You know why? Kasi, alam nila, pagpasok sa simbahan, yung may sense of belonging. Tapos, nung nandito daw sila sa Pilipinas, madam, sisimbalan Domingo, pangaras da Germany, pangaras da nung rin, member lang choir, member lang, detang collectors, Totoo bigla yan. lang maging active keng pisamban because they see something, familiar. Nya nga chula Kenny, everybody does it. Siguro, itang, okay, agyang lang mag-active, akakit da, pangaras ka rin. That's the only thing that is familiar to them. So, they join the community. Tingnan mo itong isang attitude na ganito, no? Nagkita yung dalawang magkumare. Po. Sabi nung isang kumare, o, saan ka pupunta? Sa simbahan. Mhm. Saan simbahan? Sa simbahan natin? Oo. Ba't ka pa pupunta doon? Sabi nung isa, bakit? Di ako magsisimba ko. That's where I belong. Ay ako, sabi nung isa, ayoko na diyan. Bakit? Kasi pinatatamaan ako ng pare. Ba't ka naman pinatamaan ng pare? Kilala ka ba ng pare? Nung isang araw, nag-preach siya sa laban sa 5'6". Nagpapa 5'6" ako. Naku, parang So, ang concept niya, I don't belong. Tapos sabi naman nung isa, hindi ba ikaw din nagpapa 5'6"? Ba't ka pa pupunta sa simbahan na yun? Kasi nakikinig ako dahil nga I belong. Ba't ka I belong? Sinisermon ka ng pare. Kaya nga, the fact na sabi niya na ako'y na pinagsasabihan, nakakaramdam ako ng pagsasabi sa akin ng ganun. Ibig sabihin, may gustong sabihin sa akin. That's why I belong. Maski nagsisermon yung pare, maganda na yung pag tinatamaan ka, ibig sabihin, kasama ka talaga dun sa kinakausap nila. They care for you. O nga naman Mhm. sa simbahan, halimbawa, pumasok ka doon, hindi pumapasok ni sa balugbog mo o kaya sa puso mo yung sinasabi. Anong nangyayari? Di natutulog ka. Parang wala silang walang concern sa iyo, no? Parang ganon. Among nakakatuwa naman yan, no? Kasi ibig sabihin nga, you care enough para ituwid yung kung ano yung hindi dapat. Parang sa pamilya yan eh. Yes. Pwede kang mapagalitan ng mami mo o ng daddy mo kasi hindi tama yung ginagawa. Yung sense of church, Ching Shirley, no, natatandaan niyo, pag binubuhat natin yung krus na mabigat, yung sulat ni San Pablo sa mga tao sa Galacia, yung sabi niya, bear with one another and help carry each other's burden. Uy, mayaman yung sinasabing yun, no? Yung binubuhat, kasi binubuhat mo, hindi mo ibig sabihin problema. Kasi binubuhat mo kasalanan, yung mga ginagawa mong hindi magaganda. Tulungan mo, help each other, bear one another. Sa pagtulong, anong ibig sabihin? Hindi lang yung tutulungan mo siya magbubuhat, tuturuan mo din siya ng paraan, paano niya maibuhat. Kung kailangan mo siyang turuan ng i-correct mo yung kanyang ginagawa, yun kasama na, no? Sa simbahan, ganyan eh. Oh. Tama. Yes. At bago natin ituloy ang ating kwentuhan, mag-break po muna tayo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip.
sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim, alam mo na lahat iyon. Lahat ay di malilihim. At kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko, tuluhan ng kanluran, iyong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon, upang ako ay iyong tulungan. Matatagpo kita roon, upang ako ay Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM, ang ating Archdiocesan radio station. Mukhang si Tita Shirley ay inuulan ng mga text messages. May tanong dito among from Pampanga City Jail. Provincial jail pala. Pero off topic. Tanong lang po. May dinalang mesa para sa misa dito sa PP Jail. Dinala ng UA. Ayaw naman paggamit. Papabless mo na daw. Mesa lang ibe-bless pa ba? Opo. Because ang gagamitin pong altar, kailangan nga, meron pong prescribed na blessing para sa mga altar. No? Hindi po kasi yon mesa lang. No? Correct ako po, hindi po mesa lang, simpleng mesa. Kung hindi ito ay altar. At sa ating liturhiya, ang altar signifies also Christ Himself. So, kailangan po talagang i-bless yun. Walang gamit na gagamitin sa misa na hindi ito bine-bless according to the prescribed formula. Kaya tama po yun. No? Hindi muna nila gustong ipagamit sa inyo dahil ito ay hindi pa nabe-bless. Pwede naman po siguro among bago magmisa yung susunod na pari, bless muna o may sariling rito yan kasi na... kung yun ay talagang altar ng kanilang kung saan ang pinagmimisahan. No? Yeah. Okay. Meron pa pa, Tita? Greetings from CWL Clinic. Free clinic lang. Aba. Yan. Nagki-clinic nga pala. Oo. Friday nga. Birthday ngayon ni Joe Pagyo. Uy. Ay, Joe Pagyo. Hindi pala. Si yung isang lecom natin, si Noel Agpawa Carillo. Noel. Happy Tapos birthday na pala po. yung birthday ni Kong Joe. Ay, greet natin yung mga nakikinig. Si Isabel Pretty, baka mamaya patayin na naman yung radyo. Hello, Isabel. At Kumain yung ka na? Mga kapatid natin sa palengke, yung mga nakikinig, yung mga nakatuon ang kanilang mga tainga habang kanilang mga matay nakatingin sa mga perang kanilang pinagsusukli. Sa mga paninda. May isang hindi tayo ginreat kahapon, amo. Pinauwi kayo? Si Tito Jude. Oo, yung butihin kong Daldal tayo ng daldal, nakalimutan sa lahat ng na. aking mga kapatid, siya ang pinakamabuti. Ilan ba yung kapatid nyo? Siya lang. Happy birthday, Tito Jude. Belated. Nag-60 na siya kahapon. In-announce pa talaga, no? May sagot pa doon sa assignment mo from Sister Meli ng taga Dila-Dila. Siya daw feel niyang party siya ng simbahan dahil sa Kristan langan.
din anak ko. Aba! tingnan mo. Mayap kayo pong ima. Pag may bunga yung nakikita mo yung bunga ng iyong pagiging kaanib, no? Isa doon, ayun, the pride of a mother to say, yung mga anak ko po, yung mga sakristan lahat. Oo nga. Mga altar servers. Kung nandyan ang nanay ko, buhay pa siya, sasagot niya. Pare yun, anak ko. Hindi lang pare, no? Gwapong pare yung sasabihin. Ay, Duda tita, ko doon. may paring gutom na. Oo nga, Magre-reklamo si Kong Jude. May gutom na pare. Umabot na naman tayo sa oras ng ating pagtatapos. Yung ating mga bisita, pabatiin muna natin o pag-goodbye bago Ay, tayo oo nga pala, may tanong tayo hindi nasagot Ala, kahapon. may isang Ayan, tanong ano pa ba yung pala. sagot? Ayan yung tanong. Ay, meron nga. Yun, may nagtanong kahapon among, kaya lang di ko na nabasa dahil nagpaalam na tayo. Ano daw sa kanila? Nag-comment siya sa kanila, pag walang bayad, walang misa. Kanya, bakit ganon? Hindi, bawal po yon. Dapat may misa, may misa. Walang bayad o walang bayad, dapat may misa. Meron o wala. Oo. Nan- And you can always join sa mga misa, at you can also ask for prayer sa mga misa. You can unite your intentions sa mga masses ahead of time. Sabihin nyo lang, you don't need, walang usapang pera. Baka naman, Mali po yun. Pa-explain na lang natin sa ating texter later on. Ano yun? Yung mga stipend? Baka po hindi, siguro baka hindi hindi pagkakaintindihan, but Oo. it is not the practice, of course. Kung you are referring to the stipend, yung piniprescribe kasi kung minsan sa mga parishes, no, yung intention say 50 pesos ganon. Wag nyo po, don't let that stop you from talking to them and telling them, wala po akong pwede po bang isama maski walang. Hindi po sila magsasabi sa inyo ng hindi. Kapag sinabi pong hindi pwede, diretso kayo sa arsobispo. Wala, yan na. Oo. Wala namang bayad ang misa. Excuse me. Itutuloy ang ating kwentuhan next week. Umabot na talaga tayo sa oras ng pagwawakas. At among, bago nyo patayin yung mic, magdasal muna tayo. Dasal po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo ng aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtratrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanan mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. So, thank you po sa pakikinig po sa Kwentuhang Katoliko. Nagpapasalamat po kami kay Monsignor Eugene sa pag-invite po sa amin sa radio program po. Thank you, Among Jean. Maraming salamat po. At ito po si Among Jean, pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Mikitikit tamo po keng Martes. Ayan. Pag Maragulyo, Katoliko kayo. Oh yes, of course. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito at sa linggong ito.
Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singhingning ng bibig, liwanag ng Diyos, sumahati. Langit at lupa siya'y